Bago ako pumasok, lagi kong ginagawa, nag-54 lagi ako ng 20 pesos. Para pagdating dito sa parking, ay naka-prefer na tayo ng 20 at hindi tayo nakakaabala. Ito sa nakapila sa likod. Medyo nahihirapan ako kumuha ng 20 pesos dahil yung kanang kamay ko ngayon nakahawak doon sa manobela. Pero dahil walang pila, umangat na ako doon sa isang counter para mas mabilis yung pila natin. So yun, good morning mga sir, another day, trabaho na naman tayo para sa pamilya. Kasi ito naman talaga yung pinagkukunan natin ng source income para pang tulong at pang supply sa pangangailangan natin sa pang-araw-araw at pang budget na rin sa ating mga estudyante. Pero sa totoo lang, itong Southfield parang kailan lang napakaunti ng tao, pero ngayon napakadami na, sobrang sigip na lalo na kapag weekdays, sobrang daming estudyante, paligid, bawat kalsada, may mga tindahan, may groceries, may kanya-kanya ng negosyo. Kaya naman yung mga papansin mo dito, yung mga bahay, nagagandahan na, may third floor, may second floor, kanya-kanyang structure, kanya-kanyang design. Pero dati, itong Southfield na to, 10 years ago, nakakalipas, iisa lang ang design talaga, pero dahil may mga pera sila, kanya-kanyang discarding kung paano yung design na gusto ng bahay nila. Pero sa ito lang mga sir, yung bahay kong tuloy niya sa Southfield, hindi wala pa akong ginagastos kung papagawa. Kaya sabi ko sa sarili ko, someday mapapagawa rin kita. Kahit paano sabihin ng ibang tao na yung bahay mo na lang ang hindi nagagawa. Kaya sabi ko lang, may mas priority akong gastusin. Yung bahay na andyan lang yan, someday mapapagawa ko din yan. Kaya naman saludo ako doon sa mga bahay na nagpagawa na at sobrang na-inspire talaga ako sa kanila. Palabas na nga pala tayo nandun ho si Sabalya. Ito yung madalas kong dinadaanan sa pang-araw-araw bago ako pumasok. Mas shortcut dito kaysa doon sa kabila sa Puo. Paglabas mo dito, makikita mo na kaagad yung arko. Nandun mo si Sabalya. Tapat ng gas station. Tapos kakanan ka lang dito. Yung kaliwa, puntang Balibago yon. Tapos dire-diretso ka lang yan, papunta na yan ng Santa Rosa Bayan. So dahil papunta tayo ng SM Santa Rosa, kakaliwa tayo dahil ito yung shortcut papuntang Makabling Road, Makabling Highway. Ito yung barangay Labasan kung saan mas mapapabilis pagpunta mo ng Makabling Highway. Ito na nga pala yung Makabling Highway na pangat. So ayan, dito daan-daan lang tayo. Kailangan, kasi may stoplight dyan sa taas, kailangan natin makita yung bawat kaliwat kanan upang makaiwas tayo sa aksidente at hindi tayo makabala sa iba. So yan, tuloy-tuloy lang mga sir, dahil nasa Makabling Highway na tayo. Sa totoo lang, napansin ko mas nag-traffic talaga dito papuntang SM. Kasi naman yung mga stoplight dito, feeling ko 500 km ang layo bago stoplight in again. So yun mga sir, napansin nyo, stoplight na naman. So bago tayo makapasok ng Santa Rosa SM, kakaliwa tayo dito, another stoplight dyan. Si kuya tumawid na sa gitna, alam niya sarili niya na hindi siya mababangga doon. So dahil naka-green light tayo, tuloy-tuloy tayo papasok sa kaliwa ng SM Santa Rosa. Ito naman yung unang entrance ng SM Santa Rosa. Dito kailangan natin magdahan-dahan dahil tawiran po ng mga customer natin. Dito nga pala sa kanan na to, medyo konti lang ang parking kasi ang alam ko, mga VIP lang ang parking dito. Yung mga customer na ayaw maabala at hindi na hassle, yung hindi napipila sa parking, doon sila nagpa-parking. So dahil kumaliwa naman tayo, dito naman nahati yung parking ng mga motor at saka ng mga four-wheels. So yun nga mga sir, malapit na tayo doon sa entrance. Pagdating dito, lagi ako nagpe-prefer ng 20 pesos dahil 20 pesos yung parking fee dito. So yun, nahihirapan pa akong kumuha ng 20 pesos dahil hawak ko nga yung manobela sa kabilang side. Tapos umangat na nga ako dahil wala namang pila dun sa kabila. Para mas mabilis yung pila dun sa likod. Dito pagkaabot mo ng bayad sa parking, makita mo agad dito yung motorcycle guidelines. Kung saan yung resibo kapag nawala mo, magmumulta ka ng 200 pesos, magbabayad ka. Napansin mo, sa ganitong oras, sa tanghali, marami na talaga nakaparking dito. Sobrang grabe pa ang init. Ayan, hanap tayo ng parking. Doon ako nagpa-parking sa may bandang dulo sa may puno. Doon ako mahilig
mag-parking dahil sobrang init, mas mabilis makupas yung mga kulay ng mga motor natin, yung mga flarings nila. Kaya nagkaroon ako ng chance na may space pa dito, kaya nag-parking na ako sa ilalim ng puno. Ito talaga yung madalas na pinaparkingan ko dahil may chance na less yung init na dumampi doon sa motor. So yun mga sir, napansin ko lang dahil sa sobrang init talaga, so mas better na magdala tayo lagi ng tubig at saka ng towel, extra t-shirt o sando para maiwasan natin yung matuyan tayo ng pawis. Malaking tulong na rin yun sa sarili